Sa running, alamin naman natin ang mga iilang programang inihanda para sa pagbubukas ng isa sa pinakamalaking running event sa bansa ngayong taon, ang Manila Marathon. Yan ang ulat ni teammate Paulo Salamatin. Sisimulan na ang ikalawang staging ng isa sa may tuturing na pinakamalaking run event ng bansa ngayong taon na Manila Marathon na nakatakdang ganapin ngayong linggo sa SM Mall of Asia Complex sa Pasay City. Nasa mahigit 19,000 runners na ang nakapag-register sa nasabing event para lahukan ng 4 na kategoryang inihanda ng mga organizers gaya ng 5K, 10K, 21K at 42K run kung saan aabot ng halos 700,000 piso ang kabuang premyong ipapamahagi sa mga mananalo. Kabilang 100,000 premyo para sa kampyon ng 42K male at female division. So bago po mag-pandemic, kasagsagan din po ito nung running boom, no? 2010 hanggang 2018 or 17. Normally po nasa 65 to 35% yung gender division. But ngayon po halos napo-close yung gap. So maganda pong indication nito kasi yung mga kababaihan po natin ay nagkakaroon ng interest sa running. And then maganda rin po ito dahil yung age group naman po ngayon, 71% composed of 25 to 40 years old. So majority po dito ay millennials and Gen Z. And marami po kaming nakausap ng mga runner at mga magulang na natutuwa sila kasi yung mga anak nila na dating sorry po sa word na mahilig mag-party. So ngayon po, sa running na po sila napunta. So mayroon po mga first time na mga 18 years old natatakbo pero 5K, 10K po sila. So kaya po natutuwa kami dahil last year po nung ginawa natin to, 8,000 runners. Maliban sa mga local runners ng bansa, lalahok din ang mga runners mula sa ibang bansa gaya ng Japan, US, UK, China, Korea, Kenya at iba pa. Tatakbo ang ruta mula sa Pasay, Parañaque, Makati at Manila kung saan daraan ang mga kalahok sa mga iconic na lugar tulad ng Rizal Park, Intramuros, Rojas Boulevard at CCP Complex. At dahil ang Manila Marathon ay gaganapin ng gabi, ibinahagi ni Run Rio Managing Director Andrew Neri na siniguro nila ang kabuang seguridad sa bawat munisipalidad na daraanan ng mga kalahok. For safety and security, since this is really our most prestigious and our biggest race, parang dalawang event to in terms of numbers sa amin kasi nag-average kami ng mga 8 to 10,000. Ngayon 19,000. So ginawa po namin, syempre doble din. Doble yung medical team natin, yung doctors natin, yung ambulances natin, almost 30. So, dinoble din natin lahat. Because again, for us, safety and security is really a top priority. Sa kabila ng may tuturing ito bilang isa sa pinaka-prestihiyosong event na kanilang ilulunsad sa bansa, ibinahagi rin ni De La Cruz na magsisilbi rin itong qualifying event ng mga national team members para sa magaganap na Southeast Asian Games ngayong Disyembre sa Thailand. I think po yung si Christina Lasco po ay kaya naman po niya yan. Yung si Art Joy po, I think tuloy-tuloy yung kanyang training, no? Nung nakikita sa mga posts niya. At pinagandaan niya po talaga ito. Dahil yung one of her objective is number 1 to be a national team siguro. And then second, to represent yung Philippines for this coming SEA Games. So yun po yung number 1 na nasa isip niya. And then actually si Edward Salanio, automatic na po siya dahil qualified po yung kanya po ata dun sa mga international na sinilagay niya. Tsaka si Arland, no? Si Edward Flores po, I think meron siyang potential. Dahil nung tumakbo po siya nung Milo Marathon nung finals, para pong 2:26-28, parang ganun po yung time niya eh. So below 2:30 po. So kung titingnan niya po, pasok po siya sa top 3. Kaya lang, kailangan niya pong mahigitan yung time ni Arlan po ata or ni kasi dalawa lang po ata yung ipapadala. Ang magaganap na event ay sanctioned ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA at may rekognisyon mula sa World Athletics kaya mahalaga ito sa mga miyembro ng national team na sasali sa nasabing event. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.